magandang small victory yan on the part of the defense. Magandang point yan kasi later pag nagkaroon na ng summation yan, sasabihin ng defense na falsus in uno, falsus in omnibus, no? So kung may mali dito, mali doon, baka mali lahat itong accusation na ito. Yun ay a matter of defense. Maganda na nakuha nila yan, but alam mo, pag depensa ka, you gather small victories, but you won these battles, pero ang pinag-uusapan dyan, will you win the... Ito po sa day 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naging malinaw po ba, lalo na po sa pagpepresenta ng prosekusyon, pagtatanong ng prosekusyon, doon sa witness po, na merong nagawang mali na maituturing na impeachable offense ang Vice President po, Attorney? Well, premature pa sigurong sabihin yan, Admar ba? Admar? Opo, Attorney. Yes, sir. Premature kasi kung sa maliwanag na presentation, maliwanag naman yung presentation, pero kung whether they were able to establish yung guilt, depende yan sa ebidensya rin na lalabas on the part of the defense, at saka depende sa evaluation ng mga judges, kaya still premature. Ang importante siguro dito ay naintindihan nating lahat kung ano ang ginagawa nila. Mukhang dito sa bandang huli mas klaro na ang exchanges ng mga lawyers. Doon sa earlier part, mas marami yung mga debate. Pero dito sa later part, mukhang mas mahinahon ng mga lawyers doon sa both sides, defense at saka prosecution. Opo. Attorney, aminado po ang witness kanina na si Del Campo na diretso na siya after niyang mag-audit, naglabas siya ng audit observation memorandum, tapos hindi na siya dumaan sa notice of suspension, diretso na siya sa notice of disallowance dahil nang malaman niya na meron na daw paglilipat ng pondo na nakita daw niya na illegal, improper at violation daw sa Joint Memorandum Circular number 15, hindi na siya dumaan sa notice of suspension, inamin po niya at diretso na sa notice of disallowance. Ito po ba'y maituturing na parte ng due process? Pwede bang lumaktaw dito? Kasi namin niya na hindi na pinaliwanag at binigyan na agad ng 6 na buwan para umapila rito. In fact, hanggang sa kasalukuyan saklaw pa ng 6 na buwan ngayon. So kumbaga wala pa talaga silang pinal na observation or report or rekomendasyon ukol nga po dito sa confidential fund po ng pangalawang Pangulo. Well, judgment call kasi ng mga auditors yan eh. Kung ano man ang pagkukulang nila, it will be an administrative offense. So kung mayroong suspension, hindi naman nangangahulugan na wala ng pagkakataon ng respondent o yung ino-audit na mag-submit ng additional evidence. Kasi parang continuing palagi yan hanggang masatisfy yung requirement ng paggastos. So, ang issue more or less dyan would be whether yung paggastos is sufficient to convict the Vice President. Kasi ang nature naman ng confidential fund ang confidential naman lang dyan, Admar, yung information na nakalap at saka confidential din yung sino ang informant, confidential din yung relasyon ng informant saka kung sino ang handler niya, at saka confidential din yung evaluation
ng office doon sa information na ibinigay ng informant. Pero yung paggastos naman ng confidential fund, dalawang school of thought yan. Discretionary nga yung because yung halaga ng i-disburse mo would be commensurate doon sa information na makukuha mo. So, maaring sa tingin natin malaki, pero critical naman yung information that would lead to something that will prevent a bigger catastrophe or damage o a bigger na perwisyo sa bayan. Kung ano man ang halaga yun, palagay ko sufficient na. So these are all matters na nasa pag-decide na ng ating impeachment court. Opo, pero attorney, nakikita niyo po ba na sapat na yon para magkaroon talaga ng impeachable offense ang pangalawang pangulo? Ongoing pa pala ang proseso doon sa tinatawag na due process sa pag-comply doon sa mga hinihingi ng COA po, attorney. Yung paghingi kasi ng COA, sa tingin ko whether there is some kind of lapses on the part of the Office of the Vice President or in the part of the COA, ito yung small issue yan. Kung yun lang ang pagdidibatihan, bakit pa tayo nagpunta ng impeachment? Di ba? Ang issue talaga dyan is was there a prudence doon sa paggastos doon sa sinasabing confidential fund? Yung bang ginamit mo, gumamit ka ng missile kung pwede mo namang gamitan ng rifle. So these are a judgment call on the part of the Senate court, impeachment court, yung senator judges. Opo, kasi nung nag-clarify din si Senate President Chis Escudero kung nahinga na ba sila ng paliwanag o apila, inamin ng witness na wala na kahit na kasi wala ngang inilabas na notice of suspension, diniretso na sa notice of disallowance. Now ngayon po, ang ini-invoke naman itong witness lagi ay yung nakasaad po sa memorandum circular, joint memorandum circular ng COA at DBM na 8.3 kung saan kung bigo daw ang accountable officer na mag-liquidate ng any public funds for which he is accountable upon demand by the only authorized officer shall be a prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. At kinukot nga dito ang Antonio Martinez versus People of the Philippines at Sandigan Bayan. Kung ihahambing po itong example po ng sa Joint Memorandum Circular na kaso po sa sitwasyon ni VP, maituturing bang magkapareho ito po, attorney, considering ito, sinampahan na siya ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan po, attorney, sa kanya, hindi pa nga tapos yung proseso po, attorney. Well, yung pagsasampa siguro sa Sandigan Bayan, kung hindi pa tapos ang proseso, that is a good defense sa Sandigan Bayan. Ang sa impeachment kasi yung kabuuan hindi yung isang instance lang Yung isang instance pwedeng specific offense yun Itong impeachment is broad kasi hindi naman legal proceeding ito kundi political proceeding using judicial procedures. Ang hinahanap dito nagkaroon ba ng katapatan on the part of the Vice President sa pag-handle ng funds. At hindi natin pwedeng husgahan ng Vice President until nag-present sila na ebidensya. They have to present evidence na halimbawa
hindi sila binigyan ng pagkakataon na makapag-present ng additional evidence para masatisfy yung requirement ng COA. Bakit hindi sila binigyan ng pagkakataon? So sabihin nila na gusto namin mag-present ng evidence pero hindi kami binigyan ng pagkakataon. That will be very fatal. At palagay ko, that will be point in favor of the Vice President. Kung i-establish niya sa kanyang defense. Sabihin niya, meron kaming ebidensya, di kami binigyan ng pagkakataon at ito ebidensya namin. Present nila doon para maging maliwanag. Opo, Dean, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami po nagtatanong dahil kanina napaamin po yung naging witness, ikapitong witness po sa nagpapatuloy po na impeachment trial na on appeal pa ang OVP sa Mother Commission, sa Mother Commission on Audit, doon po sa notice of disallowance. Tapos, bakit raw diniretso sa impeachment, on appeal pa? Wala pa namang sinabi yung Mother COA mismo. Dean, anong tingin mo doon, sir? Magandang small victory yan on the part of the defense. Magandang point yan. Kasi later, pag nagkaroon na ng summation yan, sasabihin ng defense na falsus in uno, falsus in omnibus, no? So kung may mali dito, mali doon, baka mali lahat itong accusation na ito. Yun ay matter of defense. Maganda na nakuha nila yan, but alam mo, pag depensa ka, you gather small victories, but you won these battles, pero ang pinag-uusapan dyan, will you win the war? Opo, at saka sir, no, day 14 ngayon, yung day 13 last week, sa questioning po ni Senator Judge Ping Lacson, doon kay Attorney Wamil, tinanong niya kung meron bang sapat na security clearance itong si Wamil, dating COA-ICFAO State Auditor, to audit yung information dahil nga confidential intelligence funds yung kanyang sinusuri. Ang ginagawa raw po kasi hanggang papel lang, paper audit lang, no access to information with security clearance doon po sa dynamics ng pinagamitan ng pondo. Anong tingin mo doon, sir? Kasi naulit po yung istorya sa litaw nitong bagong COA-ICFAO na pumalit kay Wamil ngayong araw na audit, paper audit lang ang ginawa. Walang access po, walang security clearance doon po sa impormasyon to appreciate much more doon po sa intel or confidential information na pinagamitan po ng pondo. Dean. Dalawang mukha yung sinasabi mo, MJ. Opo. Tama si Senator Lacson na kung wala siyang security clearance, he cannot go deeper dahil wala siyang security clearance. At saka yung sinasabi ko kanina, that is really the very nature of confidential. Protektado yung information yun, sir. So kung wala siyang security clearance, he cannot go into that piece of information received as a result of the use of the funds. At hindi lang yung piece of information na yun na nakuha, kundi yung kung sino informant, ano ang relasyon ng informant doon sa handler niya, at saka kung ano ang evaluation ng office doon sa information na na-receive. Kung wala kang security clearance, you cannot go into that. Tama si Lacson doon. Pero ang issue, ang kabuuan nakikita ko, and this is I think na pag-aralan natin at pag-aralan ng defense, yung issue ng handling of the funds. Kasi yun ang issue dyan . Hindi yung small details about clearances, dahil definitely hindi niya pwedeng tignan at wala siyang access doon, kundi kung ano lang ang paper na nasa kanya. Halimbawa, paper ng resibo, acknowledgement receipt, paper ng kung ilan ng kamatis na nabili, kung ilan ng saging na nabili. Right niya yun to check. Kung sinabi nilang ginamit namin sa pagbili ng mga tissue, right niya yun. But ano ba yung information na yun, hindi niya pwedeng tignan niya kung wala siyang security clearance. Yung sinabi
Lacson na yun, tama yun, pero hindi really talaga relevant doon sa sitwasyon sapagkat hindi naman at stake hindi naman kine-question si Wamel doon sa kung alam niya o hindi yung information na nag-gather. So kailangan yung pag-aralan ng gusto ang diskarte ng defense. Kasi kung magkukonsentrate sila doon sa small things na yon, baka mawala doon baka they will just win the battle but not the war.